Welcome back to The Insight. Ito ay magpapaalala pa rin na ang halaga mo ay hindi kailanman nababawasan kahit nasaktan ka na. Hindi ka bawasan ang mga pagsubok sa ating buhay. Today's episode again is titled Rejection, Abandonment, and Identity Attacks. Itong tatlong bagay na ito, kapag ka ito ang umaatake sa buhay natin, parang hindi natin alam kung saan tayo magtatago. No? Parang nawawalan tayo ng kumpiyansa sa sarili at nawawalan tayo ng tiwala kahit sa ibang mga tao. At mahirap kumisan ang ating tiwala sa Panginoon. Lalo na kung ang ating identity ay nasusugatan, pakiramdam natin. Ang ating pagkatao, that's us actually, aabondonahin tayo, rejection, i-reject tayo. Dahil kuminsan, may mga tao talaga na di natin mapiplease. No matter how we please, no matter how we do good, i-reject pa rin tayo, i-abandon pa rin tayo. Diba? Kaya nagkakaroon ng yung mga yung mga secretive na mga tao. Nasa isip na lang nila, nasa loobin na lang nila ang kanilang mga, kinikimkim na lang nila ang kanilang mga saloobin. Ang rejection ay isa sa pinakamalalim na sugat ng puso. You can hardly say it loud. You can hardly tell anyone what you're going through at kung ano yung tumatakbo sa isip mo. Because your identity is in crisis and it's being attacked. And so the abandonment, you feel that you're abandoned, or hindi lang you feel you're abandoned and rejected, but sometimes pinararamdam yan. May mga tao kasi talaga na may sitwasyon at gawa ito ng hindi magandang espiritu. May mga tao na nagre-reject at nag-abandon na kahit nagkaano natin ayos. No? Ito yung malalim na sugat ng puso. Kapag iniwan ka ng tao, kaibigan, pamilya, umahal sa buhay, madalas ang tanong ay, ano bang mali sa akin? Ano bang problema ko? At magsisimula ka ng manliit sa sarili mo, mawawala ng kumpiyansa. Mahirap po yun. Kasi kuminsan, lalabas na parang ang buong sanlibutan ay parang dumadagan sa iyo. Walang nakakaunawa sa iyo. Meron bang mali sa akin? At dito umaatake ang kaaway kapag yun ang pakiramdam natin. Remember na hindi lang tao, hindi lang sitwasyon ang talagang gumagana. Ito ay hindi magandang espiritu. Sabihin na natin, espiritu ng diablo. Because no good thing would ever come from evil, from the devil. Everything he does ay evil. And these manifestations ay talaga namang hindi maganda. Evil talaga in nature. Kaya don't you ever try to think that may kulang ka. Yes, may kulang tayo, given na yan. Pero wag nang palalimin pa. Kasi ang lahat ay ginawa na ng Panginoong Hesus. No?
At dito umatake ang kaaway, ginagamit ang rejection para wasakin ang ating pagkakakilanlan o ating identity. Pero sabi ng Psalm chapter 27 verse 10, kahit ako'y iwan ng aking ama at ina, ako'y tatanggapin ng Panginoon. Ama at ina, posible, may mga nag-aabandon na ng mga magulang o nag-aabandon na, nagre-reject ng mga tao. This can, yung ina at ama can be friends, can be your closest friend, or friends, I should say, if you have so many friends. No? Pero di bali na, tatanggapin naman daw tayo ng Panginoon at hindi iiwan. Ang identity mo ay hindi nakabase sa pagtanggap ng tao. Sabi nga nila, who you are is not defined, you are not defined by kung ano yung mistake mo o kung nire-reject ka nila ng tao, may ganoong insinuation. Hindi yung dapat kabawasan ng pagkatao. Kaya minsan ang iba humahantong sa pagkakaroon ng sakit dahil nagkakaroon sila ng feeling of insecurity, inferior, insignificant. Diba? So huwag hayaan na ganyan ang mangyayari. Kasi ang identity natin daw ay hindi nakabase sa pagtanggap ng tao, kundi ang pagkakilala at pagtanggap ng Panginoon sa atin ang nagmamatter. Yun po ang mahalaga. Kahit ako itakwil ni numan, basta ako'y tanggap ng Panginoon, okay na yon. Ito ay nakaugat sa katotohanan na ikaw ay tinanggap ng Diyos, whoever you are, whatever you are. Basta ang importante, nanatili ka sa Panginoon. It doesn't make any sense how you look, how you're doing. For as long as your heart is in tune with the Lord, that's just fine. Hindi ka iiwanan ng Panginoon at hindi ka itataboy kailanman. Mamahalin tayo ng Panginoon. And in fact, mahal tayo ng Panginoon. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at may sugat pa rin ang iyong puso, alalahanin mo ito na ang yakap ng Diyos ay mas matibay kaysa sa pagtanggi ng mundo. Ito ang the insight. Kapag tinamaan ang identity natin, bumalik tayo sa katotohanan. Tayo ay sa Diyos. Hanggang sa muli, magandang araw.